Although ipinalaganap na at ipinakalat na at pinapakalat na ng Pangulo yung 20 pesos na bigas, sila iyak na iyak pa din ng iyak, mga bossing. Sabi ng ating vice-presidente dito, hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Bisyo! Anak ng putek naman no? Pati naman pala ang vice-presidente nagpapakalat na din ng fake news. No? Kung sa bagay, magmula ho sa tatay. Nagmula ho yan sa tatay niya no? Yang bisyo daw, meron tayong bangag na Pangulo o sino? Ayun, siya ang nakakulong doon sa dahig. At eto pa, mga boss chief sir, idagdag mo na yung mga pamimake news po ng mga DDS na kesyo, patay na si General Torre, patay na si Ombudsman Boying Remulla, o sino ngayon ang namatay? Hindi ko naman ikinagagalak yun. Pero sino ang nauna, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, sir? Di ba? Bumabalik sa kanila, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi at pinagpe-fake news ho nila. Di ba? Sabi ni Steven Jem, wala naman talagang alam kasi walang nagawa si Digong. Meron man, bumagsak pa. Totoo! Di ba? Pero ito mga kababayan, mga boss chief sir, dyan sa pahayag ng vice-presidente, gagawin ko pong example, mga bossing, yung inflation na lang po ng Pilipinas, yung inflation po, mga kababayan. Di ba? Napapanatili, no? Na under control ng gobyerno, mga boss chief sir, yung inflation rate. Pero kung titignan mo po, yung mga kababayan natin, yung mga kapwa natin Pilipino, makikita mo lahat yan sa mga mall Paikot-ikot po no? Madaming mga pambili. Puro mga naka-iPhone 17 na kulay orange. Di ba? Sa totoo lang sila na lang po ang nagsasabi, mga boss chief sir, nang naghihirap ang Pilipinas dahil sa kapabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin niyo po, mga kababayan, ang Pangulo ang unang naglabas, no? Nung 15 na top contractor po. 15 top contractor para po malaman, mapunto kung sino talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi naman po natin sinasabi na yung inilatag ng Pangulong Bongbong Marcos na 15 top contractor, sila yung mga lahat sila gumagawa ng mga ghost project o lahat sila merong mga flood control. Di ba? O mali o substandard yung mga pinagagawa nila. Pero karamihan sa kanila, nandiyan po. Ngayon, nagsanga-sanga, natuntun yung mga senador, yung mga congressman. Kaya nga po, di ba? Yung laging sinasabi ng mga DDS, wala namang napapakulong na mga big fish. Ano tawag mo? Doon kay Bong Revilla. Ano tawag mo? Doon sa mga Diskaya. Ano ang tawag mo? Chis Escudero, Joel Villanueva, at kay Jinggoy Estrada, na ito po, malapit na. Susunod na mga kababayan. Ano tawag mo dyan? Or siguro, yung mga DDS, ang gusto kasi nilang makita na sinasabi nila, na ipinipilit nila na mastermind, ay ang Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, na wala naman silang mahagilap, mahalungkat na ebidensya Depende kasi yun no? Kung sino yung gusto nilang makulong kaso wala nga silang ebidensya, mga kababayan. Yung mga ganito sabihin nyo doon sa mga vlogger na mga DDS, no? Sabihin nyo, boss, wag naman tayong puro wento dito, no? Wag naman tayong puro sabi, Martin Romualdez, kasama, latagan mo naman kami ng ebidensya. Kasi kapag ang usapan, alaw sa ebidensya, walang ilalatag sa inyo. Style maharlika yan, mga bossing. Style ng mga DDS yan, mga kababayan. Diba? Kailangan laging may latag na ebidensya. Ganun lang yun, mga kababayan. Kagaya nito, ebidensya ang ipapakita ko sa inyo. No?
Kagaya ho nito, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. O, proyekto ng Pangulo. Di ba? Sa aktibong pamumuno ng Department of Housing, mga bossing. Sa pamumuno ni Secretary Aliling, patuloy na isinusulong ng DSUD ang mga programang may agarang epekto sa buhay ng mamamayan. O, biruin mo po. O, ha? O, ha? Yan! Utang nang yan. Ganyan! Di ba? Laging merong ebidensya. Hindi yung, ay, ganito. No? Si Martin Romualdez, ang puno niyan. Si Bongbong Marcos, ang puno niyan. Tapos wala na may papakita ebidensya sa inyo. Eh, kanino nyo ho ba napapanood yung mga ganong estilo? Di ho ba sa mga DDS? Sa pangunguna ni Maharlika? Eh, tanong nyo ho sila. Baka mga DDS na sila. O baka puro mga ano na. Mga benepisyo sa ilalim ng Proklamasyon number 1538, ang mga nakatanggap ng COE ay mga awardee sa ilalim ng Presidential Proclamation number 1538 na ngayon ay naisama sa Expanded 4PH program. Yung mga ganyan, pagwawakas ng 27 taong paghihintay sa sariling tahanan ng mga Ilonggo. Sabi ni Jay de la Serna, gandang gabi. Mark, mukhang si Sara, mukhang 20 pesos na. Wala na ibang masabi sa Pangulo. Correct! No, sabi ni Roswin Isidro, napamura na naman yata. Yata, hindi ka sure dyan. Hindi ka sure dyan. Wala. Wala. Hindi ho kasi, 2026 na ho, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. No? 2026 na. Sa puntong ho ito, mga boss chief amo, sir, napakasimple na lang pong malaman kung ano yung mga kalokohan at kung ano yung mga fake news at hindi ho totoo. Latagan ng ebidensya. Tapos ang usapin, no? Pero kapag walang ebidensya, paano nga naman yun? Ang hirap na laban nun. Maharlika style ho yung ganong laban, mga bossing. Di ba? Kagaya nung sinasabi ng Vice Presidente. Ganyan lang din, oh. Biruin mo yung mga pabahay ng Pangulo. Yung inflasyon, yung inflation rate natin, mga kababayan, pantay lang, patas lang, no? Hindi nagbabago, hindi tumataas. Tapos sasabihin ng Vice Presidente, hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Balita ng Semenay. Sabi ni Legazpi, inaasikaso lahat ng problema ng Pilipinas in every sector. Yan din ang gustong makita ni yan ang hindi makita ni Inday Sara, inggit na inggit. Tapos po kakalabanin pa sa 2028 election ni Bongo at ni Robin Padilla. Ay naku po. Wala na, watak-watak na ang kanilang mga boto, mga bossing. Di ba?